Topic po natin, 12 warning signs na kailangan ka na magpa-check up sa doktor, kailangan na kumonsulta kahit ayaw pa natin magkonsulta. So, merong mga situation na pwede natin sabihin na home remedy muna, obserbahan muna natin. Pero merong 12 na situation, 12 na senyales, sa tingin ko mas maganda, pa-check up na tayo. Merong mga bagay na walang choice para lang makasigurado. Okay? Hindi naman kailangan tuloy-tuloy yung consult. At least isang beses para tayo makasigurado. Ano tong 12 signs na dapat na magpa-check up? Number 1, palaging pagod. Ibig sabihin sa matagal na panahon, baka 1 buwan, 2 buwan ka ng pagod. Parang di ka makagalaw. Pag sa umaga, pagising mo, dapat refresh ka, di ba? Pero pagod ka pa rin. Hirap ka makatulog. Maraming possibility yung laging pagod Laging pagod, nanghihina, maraming possibility. Pwedeng anemic. Kulang ka sa dugo, kaya ka napapagod. Pwede yung laging pagod, thyroid problem. Hindi mo kasi mahalata. Minsan, hindi naman lumalabas yung thyroid problem. Yung anemic, hindi mo rin mahalata. Baka kulang ka sa vitamins. Pwede rin pagod. Low potassium, mababa ang potassium, hina din lagi. Depressed. Baka depressed, kaya laging pagod. At diabetes. Yung mga may diabetes, laging nangihina. Laging pagod din yan. At syempre, ang binabantayan natin, ayaw natin yung mga bukol. Diba? Kasi yung mga cancer, ang sintomas dyan, hindi naman masakit agad. Minsan, fatigue lang Parang pagod lang lagi, pero wala ka pa nararamdaman na kahit anong sakit. So, pag pagod kayo, siguro 2 buwan ng pagod, wala namang masama, magpa-general check-up. Number 2, out of 12 signs, kailangan ng kumonsulta, pagbabago sa mood. Yung may mental health problem, usually hindi mo mapapansin yung mental health problem yung mga bipolar disorder. Bipolar, minsan sobrang hyper na sobrang saya. Tapos mamaya, sobrang lungkot. Yung pabago-bagong mood niya, sobrang saya ng ilang araw, 3 araw, labas ng labas. Tapos 3 araw, nagkukulong sa kwarto, bipolar yon. Yung mga depressed, yung depression, one side lang, malungkot lang. Meron din mga personality disorder, meron din schizophrenia, mental health problem. Ang problema dito sa mood changes, usually ganito ang nakikita natin sintomas. Kung di sa inyo, baka sa kamag-anak nyo. Parang lagi siyang irritable. Parang irritable siya na mabilis magwala, mabilis pumutok, mabilis siya, parang hindi mapakali. Parang inis sa mundo, pero wala namang reason. Walang reason, basta mabilis lang siya mag-snap, mabilis magalit, irritable. Usually, yun ang pinaka-sign na baka bipolar, baka may depression, baka schizophrenia. Yun ang pinaka-mood change, yung irritable na hindi mapakali. Okay? Wag kayong mag-expect na pag depressed kailangan nagkukulong, hindi na kumakausap sa tao. Minsan hindi ganoon Yung lagi lang galit, nag-i-snap na. So iba na 'yon, mood change na 'yon. Number 3 sign na kailangan na magpa-check up, yung malakas humilik lagi. Yung hilik ng hilik na parang nahihirapan huminga. Yung pag natutulog, parang narinig mo lagi, gumagano siya. Parang tuloy-tuloy yung hinga niya. So, parang laging may barado dito sa lalamunan, sleep changes, pwede siyang obstructive sleep apnea. May barado dito sa lalamunan. Pag obstructive sleep apnea, meron na heart attack doon Marami ngayon na nalalagyan na nitong CPAP machine kasi sino ang at risk? Yung medyo maiksi yung leeg. Kung medyo maiksi yung leeg, may taong gano'n maiksi ang leeg, medyo makapal dito sa leeg, o medyo overweight, kahit di ganun ka-overweight, bali yung dila na babara sa lalamunan pag natutulog. Basta yung hilik ng hilik, pa-check kayo. Tapos paggising, hindi maganda ang pakiramdam. Sa pagtulog, merong isang important sign ng mental health problem. Ito, hindi nyo to alam. Yung madalas bangungutin. Wag na lang bangungot. Nightmare.
laging masama yung panaginip. Okay? Kung paminsan-minsan masama panaginip mo, okay lang yon. Pero yung ilang araw, parang may humahabol sa'yo, may multo, yung tuloy-tuloy yung sumisigaw ka, pagising mo sa madaling araw. Pag madalas yung nightmare, ibig sabihin, meron kang problema na tinatago. Meron kang subconscious na problem. So, baka depression, baka may ibang problem ka, baka sobra kang stress. Kaya, laging nightmare, masamang panaginip, tapos hindi pa makahinga. Tapos insomnia pa. Pagising mo, parang hindi ka refresh. Parang kulang pa rin sa tulog kahit nakatulog ka. Number 4 sign na kailangan na magpa-check up sa doktor, yung mga pagbabago sa balat. Basically, nunal. Kung meron kayong makita malaking nunal dyan na maitim na dati wala naman. Tapos biglang lalabas, may maitim na nunal. Palaki ng palaki. Ano yung mabilis lumaki na nunal? Ang mabilis lumaki siguro within 6 months. Sa loob ng 6 months o 1 year, lumalaki. Yung mabilis na yung lumaki. Dapat naman mabagal ang laki ng nunal. Diba? Kung lalaki siya, siguro 3 years, 4 years, lalaki konti. Pero yung napapansin mo, mabilis lumaki, lalo na yung itim na itim, yung sobrang itim na nunal, o masyadong malaki yung nunal, pa-check tayo. Kasi common din ang skin cancer. Skin cancer, deadly siya. Kahit balat lang siya, akala natin balat lang siya, pero nakamamatay ang skin cancer. Mabilis kumalat ang skin cancer. Mas mabilis pa nga kumalat ang skin cancer compared sa thyroid cancer. Yung thyroid cancer nga, tawag natin, medyo mabait na cancer kasi mabagal kumalat. Pero yung skin cancer, mabilis kumalat. Titingnan din, number 4, changes sa skin, yung mga pagbabago. Pag may nakita kayo, let's say, ako, lagi mo tinitignan Kung meron ka makitang mapula masyado dito, o kaya yung very red, wala pa namang red. Pero kung very red, papacheck, no choice. Ano yun? Palmar erythema. Liver problem yun. Pwedeng liver cirrhosis, pwedeng bukol sa liver, o pag sa katawan, meron kayong nakitang patsi-patsi na, basta yung kakaibang kulay, yung hindi ka naman kinagat ng lamok, hindi ka naman eczema, hindi mo naman kinakamot, tapos merong mga bago ka nakikita sa balat mo, lalo na dito sa may dibdib, sa may tiyan. Kung may bago kayo nakikita, pa-check na lang. Kasi yung mga internal organs natin, internal organ, yung mga kidneys, yan, yung mga liver, yung mga diabetes, lumalabas sa balat yan May diabetes, may kidney failure, sa balat lumalabas yung mga rash. Tapos yung mga liver cancer, may mga lumalabas na spider angioma, may kung ano lumalabas. So, minsan yun lang ang clue. Yun lang ang clue. Number 5 out of 12, pagbabago sa timbang. Okay, biglang namayat. Ito, very obvious to. Pag namayat kayo ng 10 pounds, di ba, walang gana kumain, hirap matunawan, okay naman hirap matunawan minsan, pero yung namamayat ka ng 10 pounds, maraming dahilan. Pwede natin sabihin na yung biglang namamayat, hindi nyo alam to tuberculosis, TB. Ang daming may tuberculosis sa Pilipinas, ang active TB natin, more than 1 million. More than 1 million active TB. So, tuberculosis namamayat. Yung hepatitis B sa Pilipinas, very common din. Hepatitis B natin, 16%, which is luma na yung data ko, 16%. 16 million. 16 million Pinoy may hepatitis B carrier. Pwede ring mamayat kasi yung liver medyo namamaga konti. So, TB, hepatitis, thyroid problem, hyperthyroid, mamamayat, yung mga bowel problem, namamayat, at syempre, cancer, namamayat. Oo, cancer. Like yung tatay ko dati, no clue, no pain, wala. Namayat lang. Isip natin, baka hindi siya kumakain, baka tumatanda, namamayat. Diba, matanda, mga namamayat. Pero, pag namayat, cancer na pala yun. Diba? So, pag namayat ng 10 pounds na hindi nagpapapayat, yun na yun. Okay? Hindi sigurado cancer. Marami nga. Cancer, TB, hepatitis, o baka malnourished lang. Marami namang dahilan Number 6, pagbabago sa dumi.
Okay, pag ang dumi nyo may dugo na lumabas o maitim ang lumabas, walang choice magpapacheck up. Yung maraming dugo o kulay itim, at least pa-check some beses para masigurado natin na baka almoranas lang, diba? Pero ang takot tayo, colon cancer, stomach cancer, o ulcer. Ulcer na dumudugo, ulcer na dumudugo. Minsan yung ulcer, walang pakiramdam. Yung ulcer, masakitan yan. Pero may ulcer na So, pag dumumi ng dugo, ibang usapan. O pag sumuka ng dugo, ibang usapan yun. Sumuka, dumumi ng dugo, pa-check agad yun. No choice tayo doon. Diba? So, yun ang mga pancreatic cancer, liver cancer, lahat yan possible. Number 7 out of 12 na no choice magpapacheck up yung ihi ng ihi. Yung ihi ng ihi, hindi naman ganun kadelikado dapat, diba? Ihi ng ihi sa babae, pwede UTI. Ihi ng ihi, pwede tumatanda ang babae, menopause, diba? Mabilis Lalaki, lahat ihi ng ihi. Pag edad 40, 50, 60, ang lalaki, lumalaki ang prostate. Halos lahat lumalaki ang prostate. So, ihi din ng ihi. Pwede rin yon. Ang problema lang, sa ihi ng ihi, minsan masakit yung pag-ihi. Diba? So, bukod sa prostate na lumalaki sa lalaki, ang kinakatakot natin sa mga lalaki, prostate cancer. So, para malaman kung prostate cancer o hindi, papa-ultrasound tayo. Papa-ultrasound, papa-check sa urologist para malaman na prostate lang lumalaki. May gamot ininom sa prostate. Walang home remedy sa prostate. Wala. May gamot, yung mga Avodart, Duodart, yung mga, walang choice, walang generic. May generic na finasteride, pero wala pa talagang generic na murang-mura. So, walang choice prostate, yun lang ang pinakamagagawa natin. Kundi lalaki. Pag lumaki yung prostate, baka maoperahan, baka makayod. Kinakayod pa yung prostate. So, no choice pa mga lalaki ngayon, tulad ko, prostate problem, UTI, lumalaki prostate cancer, iniiwasan. Tsaka yung ihi ng ihi, pwede rin diabetes. Diabetes ang early sign na uhaw. Laging dry mouth, tapos ihi ng ihi. Number 8 out of 12, kailangan magpa-check up, laging nilalagnat. Laging nagkakasakit. Dapat magkakasakit tayo mga 3 times in a year. Pero kung napansin nyo na pag nakakasakit kayo, halos buwan-buwan. Buwan-buwan na trangkaso. Buwan-buwan may mga rashes dito. Buwan-buwan may nangyayari. So, bakit every month nagkakasakit? Ba't lagi may sinat sa hapon man nagkakasakit? Ibig sabihin, mahina ang immune system. So, pwedeng mahina immune system, mainit, kulang sa vitamins, pero merong mga sakit na nakakahina ng immune system tulad ng HIV/AIDS, 'di ba? HIV/AIDS talagang unti-unti magkakaroon ka ng mga infections. O kung wala naman kayong risk factor, wala naman kayong partner, hindi kayo magkaka-HIV, meron din mga blood problem, yung mga lymphoma, yung mga sakit sa dugo, yung mga lymphoma, leukemia, maliit lang naman chance nito. Pero ito kasi paulit-ulit na buwan-buwan ka na nagkakasakit. So, warning sign na yun. Alangan naman din natin bantayan. So, gagawin lang ng doktor, papa-blood test ka, makikita naman kung biglang may abnormality. Kung wala nakita, di maganda. Diba? Baka stress ka lang. Pero bago natin sabihin na lahat ito ay stress lang, pa-check na lang. Diba? Sayang din, baka mabuhay, diba? Gusto na naman natin long life. So, yan. Frequent infection, pa-check ng CBC, check kung may blood problem. Number 9, laging inuubo. Ubo ng ubo, hirap huminga. Yung dating hindi hirap huminga, lalo na pag ubo, may dugo, diba? O laging may plema, diba? Pwedeng yung ubo o lung problem, hirap huminga, pwedeng smoker, pwedeng expose ka sa usok, jeepney driver, bus driver, nagmomotor, naggagrab, expose sa usok, nasisira yung baga. Pwedeng tuberculosis, okay? Pwedeng may sakit sa baga, allergic rhinitis, pwede hika, pwede emphysema, nasisira yung baga, at pwede lung cancer, di ba? So, hindi natin alam. So, pag laging hirap huminga, ganyan ang problema,
pa-x-ray, at least x-ray minimum. Makita natin kung may lung problems o wala. Number 10, na kailangan na magpa-check up yung biglang lumalabo yung paningin. Okay? Hindi yung laging malabo. Ito, kaya ito yung sinulat ko. Ito yung malabo, mamaya lilinaw, mamaya lalabo, yung fluctuating yung vision mo. Diba? Kung salamin lang kasi dapat, pag malinaw, malinaw na. Pag malabo, malabo. Pero yung pabago-bago, pwede siya sign ng diabetic retinopathy. May problema ka sa retina. So may eye problem. Pwedeng diabetes, pwedeng high blood. Medyo delikado yon. Pag hindi mo kasi pina-check yung mata, hindi lang danger pagkabulag pamahal ng pamahal yung gastos. Pamahal ng pamahal yung gastos. Kasi pag mahal yung mga laser, may mga operahan pa sa mata. Kaya habang maaga pa, baka kailangan lang i-control yung diabetes, i-control yung high blood. Baka may glaucoma. Glaucoma, nakakabulag din. So, yung mata, very important din. Hindi lang natin pinapansin. Actually, yung tenga din, very important. Sa tenga, pag may lumabas na luga, yung nabara na. Minsan kasi nabubutas yung tenga Nabubutas yung tenga sa airplane, sa pag-akyat sa Baguio, mataas na lugar. So, pag meron ng luga na lumabas na marami-rami o nagbara na siya, pa-check din kayo sa tenga. Sayang din yung tenga kasi pag nabutas yung tenga, minsan di na gumagaling. So, forever na butas, lagi na may infection, mahirap din yun. Hindi ka na makaligo kasi pag ligo mo, pag napasukan ng tubig, tapos butas yung tenga, mag-i-infection. So, mata and tenga, number 10. Number 11, syempre bilang cardiologist, chest pain pa rin talagang, naman tayo. Karamihan naman ng chest pain, hindi sa puso. Lalo na kung bata pa kayo, kung kayo ay 30 years old, babae, hindi naninigarilyo, masakit ng dibdib, most likely walang kaso. Pero pag kayo may chest pain, tapos edad 40 pataas, paano kung smoker ka? Paano kung diabetic ka, lalaki, diabetic, malakas kumain, di ba? Matigas ulo, stressful yung job, government work, lawyer, med deadline, tapos sumasakit yung dibdib, hinihingal-hingal. Siyempre, ang daming ngayon inaatake sa puso, di ba? So, number 1 killer pa rin ang heart attack. Every day sa Pilipinas, namamatay sa heart attack, almost 300 people. 300, lumang data to, siguro ngayon, baka 350 na. 300 people dying every day. So, in a year, libo-libo namamatay from heart attack. Hindi na binabalita. Paano? Very common, ba't namatay na heart attack? Parang as usual na yun pero syempre, heart attack, stress, smoking, tsaka chest pain. Actually, hindi talaga masakit Sasabihin nila, parang masama pakiram na mabigat. Yung alam mong iba. Actually, ang sintomas dito, alam mong iba na Masama kutob. Sundin mo kutob mo. Pag may nagbubulong sa'yo, malay mo, guardian angel mo yan. Diba? Baka may angel kaya nagbubulong, uy, magpa-check up ka na. Wala ka ng choice. Pag may nagbulong ng ganon, syempre magpa-check ka na. Malay mo, pag nagpa-check, mabigyan ka lang ng tableta, gumaling na. Di wala nang problema, di ba? Hindi naman natin kailangang asahan miracle palagi. Miracle na nga nalaman mo bad sign, tapos nagpa-check ka, okay na yun. Okay? So, yung chest pain na may risk factor, mas kailangan magpa-check. Sabihin, lalaki, overweight, naninigarilyo, stressful ang job, kulang sa tulog, lahat yan. Yung kulang sa tulog, ang daming sakit na bibigay. Kulang sa tulog, ma-high blood ka. Kulang sa tulog, tataas yung blood sugar mo. Kulang sa tulog, ma-accident ka, groggy ka. Kulang sa tulog, ma-heart attack. Lahat yan, prone And number 12, last sign na dapat magpa-check up ka na kahit anong bukol sa katawan. Okay, bukol. Gaano kalaking bukol? Ano bang mga bukol na kailangan? Hindi kakapay mo yung bukol. Ang common bukol dito. Pag meron ka nakitang bilog-bilog dito, kahit maliit kahit monggo. Monggo. Dapat walang monggo. Monggo matigas. Basta tingnan nyo leg nyo. Pag meron kayo makitang bilog-bilog dito, pa-check nyo agad. Maraming may thyroid cancer. Very common. Walang cause ito. Basta bukol dito. Bukol dito sa tabi. Ako may bukol din ako dito. I think nung bata, baka may exposure ako sa TB. Ito. Meron akong bukol dito, parang kulani.
Pero matagal na to napacheck mo na naman, wala na naman. So, pag kulani, at least pa-check nyo isang beses, pa-x-ray kayo. Kasi ang daming TB sa atin. Pero yung bukol na malaki-laki dito sa leeg. Yung mga bata, ang dami may bukol dito. Usually primary complex. TB yun TB ng baga, pero ang tawag natin, mahina ang baga. Ang tawag natin, mahina ang baga, pero TB ng baga. Yun. Bibigyan ng vitamin sa baga, pero vitamin sa baga is anti-tuberculosis pa rin. So yung bata, pag mayroong mga bukol dito, titingnan nyo. Importante yun. Pwedeng TB lang, o pwedeng may sira ipin, pero dito importante. Siyempre, sa babae, sa breast, walang usapan yan. Basta may bukol sa breast, check agad. Basta any bukol sa breast, kahit maliit pa, check agad. Ang daming breast cancer sa atin. 10% ng kababaihan sa Pilipinas, merong breast mass, breast cancer. Sobra dami. Number 1 killer sa babae ang breast cancer. Sa lalaki, hindi natin binapansin to pero bantayan nyo rin bukol sa balls, sa testis. Sa testis. Alam niyo na yung balls, diba? Sa ari ng lalaki, diba, may balls tayo, yung dalawa. So, pag meron kayong nakapa na parang matigas na parang monggo doon, pa-check. Meron akong kaibigan na matay dito testicular cancer. So, yun yung mga bukol dito. Okay? Tapos sa ibang parte ng katawan, minsan may tsamba-tsamba Meron mga sarcoma, yung mga bukol sa hita, mga tsamba-tsamba na hindi naman dapat. O pag sa kilikili, bukol, pwede sa breast yun. O sa lalaki, pwede rin magka-breast cancer, although mas maliit ang chance. So, any bukol na malaki, matigas, na ganun, pa-check nyo. Marami sa inyo dyan, may bukol na lipoma. Pasalamat tayo kung lipoma. Lipoma is taba lang. Yung bilog na mga ganito kalaki na malambot. Malambot para siyang, basta malambot lang siya. Para siyang ginatan yung gutom na ata ako. Yung ginatan na bilo-bilo, yung bilog, ganun kalambot. Pero minsan meron dito, meron sa likod, meron sa dibdib. Lipoma, walang kaso. Minsan hindi na inaoperahan, hindi na tinatanggal. Parang ano lang siya, taba lang siya, hindi naman siya delikado. So kung lipoma lang, no problem. Pero any bukol, maganda ma-check. Tapos yung mga skin changes, tingnan nyo. Pero syempre, lahat ito, kailangan tigil sigarilyo, kumain ng healthy, uminom ng maraming tubig, diba? Positive thinking lang, huwag masyado mainitin ng ulo, good mood lang tayo kasi yung anger, galit sa ibang tao, mamaya magkasakit pa tayo niyan. Mas maganda wala tayong galit sa puso kasi nakakadagdag ng high blood at stress yan. Tapos dasal lang natin na maayos lang natin yung buhay natin. So itong 12 warning signs, sana po na nakuha nyo. Kung meron kayong problema, isa pa palang tip, diretso na kayo sa espesyalista para makatipid tayo. Kung masakit ang dibdib, diretso na kayo sa cardiologist. Pag may bukol, diretso na kayo sa surgeon. Pag dito, diretso na kayo sa endocrinologist. Pag hirap huminga, humihilik, diretso na kayo sa ENT o pwede sa pulmonologist. Pag sa balat, diretso kayo sa derma. Bakit diretso na? Para makatipid kayo. Kasi kung pupunta muna kayo sa ibang doktor, tapos hindi niya linya, hindi magdodoble lang ang konsulta niyo, doble bayad. Diba? Magiging gusto natin, mas makatipid kayo para isahan lang yung magiging bayad ninyo. Okay? So, sana po nakatulong itong video. Ingat po tayo lagi. God bless po. Share po natin.